Sa wakas ang video na kinunan sa isang paliparan sa Pilipinas ay kumalat sa buong social media. Ang video clip na iyon ay nag-record ng isang lalaking Tsino nakakarating lang mula sa paglalakbay sa Timog Silangang Asya na nagkukuwento ng isang makabagbag damdaming karanasan habang naluluha ang mga mata na nagsasabing ang Vietnam ay impyerno ngunit ang Pilipinas ay paraiso para sa kanya. Siya ay si Li Wei, isang 30 taong gulang na lalaking Tsino. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na tumapak siya sa Timog Silangang Asya. Ang nakakahiyang karanasan na natanggap niya sa Vietnam at ang kamangha-manghang katotohanan na nasaksihan niya sa Pilipinas. Bakit magkaiba ang mga lupain sa Asya? Ano ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang lugar na naranasan ni Li Wei at ano ang dahilan kung bakit siya napaluha kabilang ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na gumulat sa mundo ating alamin? Si Li Wei ay 30 taong gulang mula sa lungsod ng Shanghai, China. Sa kanyang pananaw sa mundo ang China ang tuktok ng sibilisasyon habang ang Timog Silangang Asya ay pawang mga bansang kulang sa pag-unlad at sa mga bansa sa Asya ang Vietnam ay isa lamang emerging market. Ganoon ang iniisip ni Li Wei. Bagamat may paglago ng ekonomiya para kay Li Wei, iyon ay simbolo lamang ng mga bansang bagong yaman nouveau rich at iniisip nila na dahil may pera sila ay magagawa na nila ang lahat. Ngunit sa katotohanan, ang kultura at asal ay magkaibang magkaiba. Si Li Wei na may kaunting kaalaman tungkol sa kultura ng Timog Silangang Asya mula pagkabata ay may komplikadong damdamin sa Pilipinas. Bagaman narinig niya na ang Pilipinas ay tanyag sa masarap na pagkain at palakaibigang mga tao, sa ilang aspeto minamaliit niya ang Pilipinas. Sa makabagong panahon, tinitingnan niya ang Pilipinas bilang kasing kahulugan lamang ng mga night market at street food. At kung ihahambing sa kasaysayan ng Tsina ang Timog Silangang Asya ay parang mga bata pa lamang. Nang ibigay ni May ang kasintahan ni Li Wei ang isang biyahe sa Asya bilang regalo sa kanyang ika-30 kaarawan, sa totoo lang hindi siya gaanong payag. Ang mga lugar na panturista sa mga bansang umuunlad ay hindi maikukumpara sa Tsina. Sinabi ni Li Wei sa kanyang kaibigan bago umalis, ang Vietnam at Pilipinas ay pareho lang na Timog Silangang Asya, hindi ba? Siguro pareho lang yan. Maraming tao maingay at ang serbisyo ay siguradong palpak. Sa katunayan, batay sa datos ng istatistika, ang iniisip ni Li Wei ay tila hindi mali. Ang antas ng kasiyahan sa turismo ng Tsina ay nasa ika-5 sa mundo habang ang Vietnam ay nasa ika-47, kahit ang Pilipinas ay nasa ika-26. Nakikita nyo, kinukumpirma ng datos ang lahat, tiwalang sabi ni Li Wei. Sa ranking ng serbisyo ng mga paliparang pandaigdig, ang paliparan ng Shanghai Pudong ay nasa pinakamataas na antas sa Asya. Ang mga paliparan sa Timog Silangang Asya ay siguradong magulo, aniya. Tungkol sa paglalakbay na ito noong gabi, bago umalis sinabi ni Li Wei kay May, interesante naman na maranasan ng ibang kultura pero sa huli wala nang mas gaganda pa sa ating tahanan. Kinabukasan ng umaga naglakbay si Li Wei patungo sa paliparan ng Shanghai nang may magaan na pakiramdam. Ang kanyang maleta ay puno ng pagmamalaki at prehuwisyo ng isang Tsino. Noong oras na iyon, hindi alam ni Li Wei na ang katotohanan kanyang kakaharapin ay ganap na magpapabago sa kanyang pananaw sa buhay. Sa sandaling bumaba siya ng eroplano sa Tan Son Nhat International Airport sa Ho Chi Minh, nagbago ang mukha ni Li Wei. Ang katawan niyang pagod mula sa mahabang biyahe ay hinarap ang mas matinding pagsubok. Malaki nga ang paliparan, ngunit ang laki na iyon ay nagdulot ng kaguluhan. "Excuse me, saan po ang immigration?" tanong ni Li Wei sa isang empleyado gamit ang Ingles. Ngunit ang empleyadong iyon ay sumimangot, nagsalita ng ilang salitang Vietnamese at kumaway na parang nagtataboy bago umalis. Sandali lang habol ni Li Wei, ngunit ang empleyado ay hindi man lang lumingon. Ang tratuhin ng ganito kabastos ay isang bagay na hindi kapanipaniwala sa Tsina. Kung ito ay empleyado ng paliparan sa Shanghai, kahit gaano sila kabisi, ngingiti sila at magbibigay ng payo. Ngunit sa Vietnam ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Si Li Wei na sa wakas ay nahanap ang daan patungo sa immigration ay natulala sa nakita niya. Wala man lang maayos na pila. Daan-daang tao ang nagsisiksikan. "Ano ito?" nalilitong tanong ni Li Wei. Sa Tsina, kahit gaano karami ang tao, maayos pa rin ang sistema.
Ngunit dito sa Vietnam, ang mga turistang Vietnamese ay nag-iingay at sumisingit sa pila na parang normal lang. Nang papila na si Li Wei, isang pamilya ang sumingit sa harap niya nang walang pakialam. Paumanhin na una ako magalang na sabi ni Li Wei sa Ingles. Ngunit ang pamilyang iyon ay sumagot ng ilang salitang Vietnamese at hindi siya pinansin. Sa huli tinapakan pa ng pamilyang iyon ang maleta ni Li Wei. Hindi ka panipaniwala na isip ni Li Wei, sa China, kahit ang mga bata ay may pangunahing kagandahang asal. Ngunit dito maging magulang man o anak walang pakundangan sa iba. Pagkalipas ng 3 oras si Li Wei na nakalampas sa immigration, nang may matinding pagod, ay nagpunta sa banyo. Ang nakita niya doon ay lalong gumulat sa kanya. May isang lalaking hayagang naninigarilyo sa loob ng banyo. Paliparan ito, hindi ba? Dapat bawal manigarilyo dito, hindi natiis ni Li Wei na sumaway. Ngunit ang lalaking iyon ay tumingin ng masama kay Li Wei at minura siya sa wikang Vietnamese. Nagulat si Li Wei sa asal na iyon at nagmamadaling lumabas ng banyo. Napakabarbaro. Ito ay eksenang hinding-hindi mangyayari sa China, aniya. At ang mas masahol pa, isang karanasang mas nakakahiya ang naghihintay sa kanya sa pila ng taxi. Habang nakapila si Li Wei naghihintay ng taxi, dumating ang isang sasakyan. Gayunpaman, isang pamilyang Vietnamese ang tumulak kay Li Wei at sumakay sa loob ng sasakyan ng natural. Nauna ako, desperadong protesta ni Li Wei. Ngunit maging ang driver ay tumawa lang kasama ang pamilyang iyon at hindi pinansin si Li Wei. Ito ba ang katotohanan sa Timog Silangang Asya? Gulat na tanong ni Li Wei. Sa China, kahit magkaiba ang dialekto, ang pangunahing konsensya ay bagay na naiintindihan ng lahat. Ngunit sa Vietnam, ibang-iba. Ito ay mundo kung saan ang malakas maingay at makapal ang mukha lamang ang nananalo. Isang malalim na pagkadismaya ang bumalot sa puso ni Li Wei. Siguro ganito rin sa Pilipinas, naisip ni Li Wei tungkol sa susunod na destinasyon nang may kawalan ng pag-asa. Sa Timog Silangang Asya, kahit saan ka pumunta, ito ay mga bansa kung saan mababa ang kalidad ng mga tao. Noong oras na iyon, hindi pa alam ni Li Wei na pagkalipas ng 1 linggo ang kanyang mga pinahahalagahan ay magbabago ng 180 degrees. Ang kahihiyang natanggap niya sa Vietnam ay isang malaking pambungad lamang bago niya maranasan ang paghanga sa Pilipinas. Ang 1 linggo sa Vietnam ay parang bangungot para kay Li Wei. Maging sa Hanoi o Ho Chi Minh, hindi nagbago ang sitwasyon. Sa mga restaurant, trinato siya ng bastos kapag umu-order. Sa silid ng hotel, nang masira ang gamit, ang sagot na nakuha niya ay bukas na aayusin. Sa mga lugar na pasyalan, niloko siya at nang magtanong ng direksyon, nakatanggap siya ng malamig na sagot. Tama na pagod na si Li Wei. Kahit nang hihinayang siya para kay May, gusto na niyang kanselahin ang biyahe patungong Pilipinas at bumalik sa China. Gayunpaman, ang tiket ng eroplano patungong Pilipinas ay naibuk na at kung isasaalang-alang ang bayad sa pagkansela, mas sulit pa ring ituloy ang biyahe. Siguro pareho lang din ang Pilipinas, nasa estado na ng pagsuko si Li Wei. Tutal parehong nasa rehiyon ng Timog Silangang Asya, marahil walang saysay ang umasa. Maging nang sumakay siya ng eroplano patungo sa Ninoy Aquino International Airport, naiya ang asal ng mga empleyado ng paliparan sa Vietnam ay masama pa rin. Ang empleyadong nagsuri ng boarding pass ay inihagis pabalik ang pasaporte ni Li Wei na parang naghahagis ng basura at malamig na nagsabing, "Next." Sa loob ng eroplano, ang mga pasaherong Vietnamese ay nag-usap ng malakas sa loob ng 2 oras na nagpasakit sa ulo ni Li Wei. Ito na ang huli. Kapag natapos ang biyahe sa Pilipinas, hindi na ako babalik sa Timog Silangang Asya, kailanman, sumpa ni Li Wei sa kanyang sarili. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ngunit. Sa sandaling tumapak siya palabas ng eroplano, naramdaman agad ni Li Wei ang pagkakaiba. Ang hangin ay hindi katulad ng dati. Ang mga paliparan sa Vietnam ay madalas na puno ng hangin na madilim at mabigat, ngunit ang hangin sa paliparan sa Maynila ay presko. Hindi niya alam kung bakit, pero magaan ang pakiramdam. Guni-guni ko lang ba ito, umiling si Li Wei habang naglalakad patungo sa immigration. Ang bagay na mas gumulat sa kanya ay nangyari. Halos hindi makapaniwala si Li Wei sa kanyang nakita. Sa Vietnam, maraming lugar na kahit ang English signs ay hindi tumpak. Ngunit sa Pilipinas, may mga palatandaan na malinaw ang Ingles at minsan ay may kasalin pa. Pero paliparan lang naman ito ng Maynila at International Airport ito, sabi ni Li Wei sa sarili.
Gayunpaman nang dumaan siya sa immigration gate, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Sa Vietnam, kakaunti lang ang opisyal ng immigration at may malamig na asal. Ngunit sa Pilipinas, may mahigit 10 opisyal na naka-duty. Bawat isa ay nakangiti at nagbibigay ng payo sa mga turista. Welcome po. Saan niyo po gustong pumila? Ang isang opisyal na nagngangalang Jose ay nagsalita kay Li Wei sa Ingles ng matatas. Ang ngiting iyon ay hindi pakitang tao, kundi isang pagpapakita ng taos pusong pagtanggap. Saan po ang pila para sa mga dayuhan, nalilitong sagot ni Li Wei. Sa Vietnam, kahit ang pagtatanong ay mahirap. Dito po samahan ko kayo, magalang na iginiya ni Ginoong Jose. Si Li Wei, hinatid siya hanggang sa dulo ng pila. Kung may katanungan po kayo, magtanong lang kayo, sabi nito. Nagulat si Li Wei sa pagiging magalang na iyon habang naghihintay. Kung sa Vietnam ang ganitong sitwasyon ay babalewalain lang. Ngunit sa Pilipinas hindi ganoon. Kinontak ni Ginoong Jose ang radyo at isang kasamahan na marunong magsalita ng Mandarin ang nagmamadaling lumapit. Namangha si Li Wei sa nakita. May opisyal na marunong magsalita ng wika niya. Kahit sa paliparan sa Tsina, bihira ang may mga empleyadong kayang makipag-usap sa iba't ibang wika ng ganito kahusay, ngunit sa Pilipinas tila normal ito. Ano ba talaga ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Tanong ni Li Wei. Ang proseso ay tumagal lamang ng 20 minuto. Episyente at tumutugon sa pangangailangan ng bawat isa ng may malasakit. Ang serbisyong pinagsama ang dalawang bagay na ito ay labis na nagpahanga kay Li Wei. Ito ba ang potensyal ng Pilipinas? Ito ang sandali kung saan ang mga dating impresyon ni Li Wei ay nagsimulang gumuho sa unang pagkakataon. Bagaman nakalampas sa immigration, sa kaibuturan ng puso ni Li Wei ay may damdamin pa ring hindi matanggap. Ang paliparan ay pintuan ng bansa, natural na dapat mag-invest sila ng espesyal, sabi ni Li Wei sa sarili. Pero kapag lumabas na sa sentro ng lungsod, baka katulad lang din ng Vietnam. Nang sumakay siya sa modernong tren o airport express bus mula sa paliparan patungo sa gitna ng Maynila, may halong emosyon pa rin si Li Wei. Dumating ang sasakyan sa tamang oras at ang loob ay malinis, pero sa Maynila lang ito. Kabisera ito ng Pilipinas, kaya normal lang na medyo malinis. Ang Shanghai sa Tsina ay iba rin sa ibang lugar, isip niya. Sa loob ng tren, inobserbahan ni Li Wei ang mga Pilipinong nasa paligid niya. Naalala niya na sa Vietnam, maraming tao ang nag-uusap sa telepono ng malakas at nag-iingay. Ngunit sa tren sa Pilipinas, tahimik ito na nakakagulat. Ang mga taong may kausap sa telepono ay humihina ang boses at ang iba ay hindi sumasagot ng tawag kundi tumutugon sa pamamagitan ng text message. Oo nga, tahimik talaga, pag-amin ni Li Wei. Ngunit binago niya agad ang kanyang iniisip. Siguro dahil mahiyain lang ang mga Pilipino, hindi sila kasing sigla ng mga Tsino. Siguro kinikimkim lang nila ang kanilang sama ng loob. Nang dumating sa istasyon sa Maynila sa Vietnam ay makikita mo na maraming tao at siguradong maraming maiinit ang ulo. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi ganoon. Kahit siksikan ang mga tao, walang nagtutulakan o banggaan. Sa escalator, lahat ay kusang tumatayo sa kanan upang magbigay daan sa kaliwa para sa mga nagmamadaling maglakad. Sa ticket gate, ang mga tao ay nakapila ng maayos. Ano ito, lalong naguluhan si Li Wei. Sa Vietnam, habang dumarami ang tao, lalong tumitindi ang kaguluhan. Ngunit sa Pilipinas, kahit maraming tao, nananatili ang kaayusan. Habang papunta sa hotel, naligaw si Li Wei. Habang tinitingnan niya ang mapa at hindi alam ang gagawin, isang matandang lalaking Pilipino ang lumapit at bumati sa kanya. Magandang araw po. Kailangan niyo ba ng tulong? Saan po kayo pupunta? Sinubukan ng lalaki na tulungan si Li Wei gamit ang Ingles na may punto. Kahit hindi perpekto ang kanyang Ingles, nagsikap siya ng husto na ipaliwanag ang daan papunta sa hotel. Sa huli, gumamit pa siya ng translation app sa smartphone para ibigay ang detalyadong direksyon. Sa Vietnam, kapag nagtanong ng daan, madalas ay hindi pinapansin. Ngunit sa Pilipinas, may mga taong bukal sa loob na tumulong sa mga dayuhang hindi kilala ng ganito kaaktibo. Nagkataon lang siguro ito, matigas na isip ni Li Wei. Nagkataon lang na nakatagpo ako ng mabait na tao. Hindi lahat ng Pilipino ay ganito. Nang mag-check-in sa hotel, ang serbisyo ng receptionist ay perpekto.
Matatas mag-Ingles, detalyado ang paliwanag at may ngiting taos-puso. Ibang-iba sa hotel sa Vietnam. Siguro dahil ito ay luxury hotel, sinubukan ni Li Wei na maghanap ng dahilan. Kapag nagbayad ka, makakakuha ka talaga ng magandang serbisyo kahit saan. Gayunpaman, kinabukasan sa breakfast hall, ang pananaw ni Li Wei ay nagsimulang mauga muli. Ang waiter na nalaman na si Li Wei ay Chino ay bumati sa kanya sa wikang Mandarin ng ni hao. Magandang umaga. Pagkatapos ay nakipag-usap ito sa Ingles ng mahusay. Galing po kayo sa China. Nakapunta na po ako sa Beijing. Napakagandang lungsod noon, sabi nito. Nagsimulang mag-alinlangan si Li Wei. Sa Vietnam trinato siya ng may diskriminasyon dahil siya ay dayuhan. Ngunit sa Pilipinas, tinanggap siya ng maayos dahil siya ay dayuhan. Nasa service manual lang ito ng hotel, sabi ni Li Wei sa sarili. Negosyo ito ng serbisyo. Kaya normal lang ang ganitong tugon. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso ang kanyang pananaw sa Pilipinas ay nagsimula ng magbago ng paunti-unti. Pero hindi pa pwedeng maghinuha. Ang pag-unawa sa tunay na Pilipinas ay nangangailangan ng mas mahabang panahon. Hindi pa kayang tanggapin ni Li Wei ng buo ang katotohanan ng Pilipinas. Ang kanyang pagmamalaki sa sariling bayan at prehuwisyo sa Timog Silangang Asya ay humahadlang sa kanya upang tanggapin ang katotohanang nasa harapan niya. Nang bumisita siya sa Intramuros at San Agustin Church, naramdaman ni Li Wei ang kadakilaan ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Gayunpaman, sa kanyang puso ay may komplikadong damdamin pa rin. Matanda at maganda ang simbahan, oo, pero ang China ay may mga gusaling mas mahaba ang kasaysayan isip ni Li Wei habang kumukuha ng litrato sa harap ng pader. Ang Great Wall ay libu-libong taon na, kung ikukumpara bago pa lang ang mga ito. Gayunpaman sa loob ng Intramuros nakita ni Li Wei ang isang tagpo na kawili-wili. Kahit maraming turistang dayuhan ang mga Pilipino ay hindi naiinis. Sa halip marami ang lumalapit upang tumulong sa mga dayuhang may problema ng kusa. Gusto niyo po bang kuhanan ko kayo ng litrato? Sabi ng isang matandang babaeng Pilipino kay Li Wei sa Ingles. Hindi siya turista kundi isang lokal na naglalakad lang. Pakitang tao lang iyan na isip ni Li Wei. Sa loob nila siguro iniisip nila na abala ang mga turistang dayuhan. Nang oras na ng tanghalian pumasok siya sa isang sikat na restauran ng sinigang na hipon. Doon makakaranas si Li Wei ng isang nakakagulat na bagay. May Ingles ang menu ngunit sinadya niyang umorder. Gamit ang tinuturong mga litrato at pagtatangka ng Tagalog na, ito po. Ang empleyado bagaman mukhang medyo nahirapan ay nagmadaling kumonsulta sa ibang empleyado. Kung sa restaurant sa Vietnam kapag umorder ng hindi naiintindihan madalas ay tinatanggihan ng pabalang o kaya ay sineserbisyuhan ng bara-bara, ngunit ang restaurant ito ay iba. Ang may-ari ng tindahan ay lumabas mula sa kusina at ipinaliwanag sa kanya ang pagkain. Napansin ng may-ari na ang dami ng inorder ni Li Wei ay maaaring sobra para sa isa. Kaya pinaalalahanan siya nito ng may malasakit. Masyado pong marami ito para sa isang tao, baka hindi nyo maubos. Ang ugaling mas pinahalagahan ng customer kaysa sa kita ay labis na nagpahanga kay Li Wei. Pero maliit na tindahan lang ito. Kung malaking kumpanya hindi siguro ganito pilit na katwiran ni Li Wei. Kinabukasan, bumisita si Li Wei sa isang malaking tindahan ng electronics sa SM Mall of Asia, MOA. Doon nasaksihan niya ang potensyal ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang mga produktong elektroniko ay makabago, ngunit ang pinaka-nagpagulat kay Li Wei ay ang espesyal na kaalaman ng mga sales staff. Pwede bang pakisabi ang pagkakaiba ng produktong ito sa mga produkto sa China nang tanungin ni Li Wei sa Ingles? Agad na naghanda ang sales staff ng detalyadong paghahambing. Bukod dito, nang malaman niyang si Li Wei ay Chino magalang siyang nagpaalala ang boltahe sa China at dito ay parehong 220 volts. Pero baka iba ang saksakan plug, kailangan nyo ng adapter. Hindi lang ito pagbebenta kundi tunay na pag-iisip para sa kapakanan ng customer kung magiging masaya ba talaga sila sa produkto. Ang ganoong asal ay labis na hinangaan ni Li Wei. Nang hapon habang naglalakad sa Rizal Park Luneta, nawala ang pitaka ni Li Wei. Wala na, tapos na naisip niya. Sa Vietnam ang nawalang pitaka ay hindi nababalik. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, nakatanggap siya ng tawag mula sa istasyon ng pulisya. May nakapulot daw at dinala ito doon. Nang pumunta siya, buo ang laman ng pitaka.
tumanggi pa ang taong nakapulot na tumanggap ng pabuya. Ginawa ko lang ang tama, sabi ng Pilipino at umalis. Hindi mapigilan ni Li Wei na mag-isip. Sa Tsina may mga nagsosoli ng pitaka, pero hindi ito ganap na karaniwan, ngunit sa Pilipinas, tila normal ito. Tinanggap din ito ng pulisya bilang normal na bagay. Ano ba talaga ang iniisip ng mga tao dito? Nalilito si Li Wei. Ang pagpili sa etika kaysa sa pakinabang, ang pagpapahalaga sa malasakit kaysa sa kahusayan. Ang mga pagpapahalagang ito ay unti-unting umaantig sa puso ni Li Wei. Pero magiging sustainable ba talaga ang ganito? Mula sa pananaw ng ekonomiya, siguradong hindi ito episyente, hindi pa rin lubos na makapaniwala si Li Wei. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimulang mabuo ang pagkabahala na baka may mahalagang bagay siyang nakaligtaan. Ang tunggalian sa pagitan ng kanyang mga pinahahalagahan ay nagsisimula. Pagkatapos nito pumunta si Li Wei sa Baguio, isang lugar na may bundok at madalas umuulan, upang maranasan ang ibang bahagi ng bansa. Doon naranasan ni Li Wei ang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Kumain siya ng hapunan sa isang lumang kainan sa sikat na Session Road. Habang pabalik sa hotel, nagsimulang umambon. Walang dalang payong si Li Wei. Naku po, habang naghahanap siya ng taxi, may boses na narinig mula sa likuran. "Sir, mababasa po kayo niyan." Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang lalaking Pilipino, nasa edad 60. Walang pag-aalinlangan na inabot ng lalaki ang kanyang payong kay Li Wei. "Pero mababasa naman po kayo," tanggi ni Li Wei sa Ingles. "Ayos lang po. Sanay na akong mga Pilipino." Sa ulan, ngumiti ang lalaki ng mahinahon at sumagot. "Isa pa, ikaw ay aming mahalagang bisita." Ang mga salitang ito ay labis na gumulat kay Li Wei. Ang tawaging mahalagang bisita ang isang dayuhang hindi kilala, saan nanggagaling ang ganitong kabutihan. "Salamat po, pero bakit po?" tanong ni Li Wei na may pagtataka. Nagsimulang magsalita ang lalaki ng mahinahon. "Dito, mayroon kaming tinatawag na malasakit at bayanihan. Ito ay ang natural na pagmamalasakit sa kapwa, ang pag-iisip sa kung ano ang magagawa para sa iba. Hindi ito para humingi ng kapalit," paliwanag ng lalaki ng dahan-dahan at detalyado. "Naniniwala kaming mga Pilipino na ang pagkikita ay isang biyaya, kaya naman gusto naming pahalagahan ang sandaling ito." Labis na naantig si Li Wei sa mga salitang ito. Sa Vietnam, nakaranas siya ng diskriminasyon dahil siya ay dayuhan. Ngunit sa Pilipinas, trinato siya ng may respeto dahil siya ay dayuhan. "Bakit napakabait niyo sa akin?" tapat na tanong ni Li Wei. Nag-isip sandali ang lalaki at sumagot. "Natutunan ko sa lolo ko na hindi mabubuhay ang tao ng mag-isa, kaya kailangang magtulungan. Hindi lang ito para sa mga Pilipino, ang mga tao sa buong mundo ay parang iisang pamilya rin." Sa isang iglap, tumulo ang luha ni Li Wei sa kanyang pisngi. Ngayon lang niya naintindihan sa unang pagkakataon ang ugat ng kabutihan ng mga Pilipino na kanyang naramdaman. Ang lahat ng iyon ay hindi pakitang tao, kundi tunay na malasakit na nakaugat sa malalim na diwa. "Nagkamali ako," nanginginig ang boses ni Li Wei. "Minaliit ko ang Timog Silangang Asya, lalo na ang Pilipinas. Hindi ko talaga naintindihan." Ngumiti ang lalaki ng mahinahon. "Ayos lang yan. Lahat naman ay may mga bagay na hindi naiintindihan sa simula. Ang mahalaga ay may bukas na isipan para matuto." Nang gabing iyon, bumalik si Li Wei sa hotel at umiyak mag-isa ng matagal. Ang kahihiyan, paghanga at malalim na pasasalamat ay sabay-sabay na bumuhos sa kanyang puso. Kinabukasan ng umaga, nasaksihan ni Li Wei ang huling sorpresa sa istasyon ng tren o bus terminal sa Baguio. Nakita niya ang mga empleyado ng kalinisan na naglilinis ng sasakyan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalinis nila ng perpekto ang mga upuan. At pagkatapos maglinis, ang lahat ng empleyado ay yumuko o kumaway sa mga pasahero bilang pagbati. Ang mga taong ito ay nagtatrabaho ng may dignidad. Labis na humanga si Li Wei. Naintindihan niya na anuman ang trabaho, lahat ay nagsisikap na gawin ang kanilang pinakamahusay. Ito ang diwa ng mga Pilipino. Sa loob ng sasakyan, pinanood ni Li Wei ang tanawin ng kabundukan sa labas ng bintana habang nag-iisip, "Ano ba ang alam ko? Humusga ako base sa mababaw na impormasyon ng hindi nag-iisip at may prehuwisyo ng hindi naiintindihan." Ang tunay na Pilipinas. Nang lumitaw ang mga luntiang bundok sa kanyang paningin, sumumpa si Li Wei sa kanyang puso. Dapat kong ikuwento ang karanasang ito sa mas maraming tao
at ipaalam sa buong mundo ang kagandahan ng Pilipinas. Nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport, humingi ng paumanhin at nagpasalamat si Li Wei sa mga opisyal ng paliparan. Maraming salamat po. Ang panahon ko sa Pilipinas ay nagpabago sa buhay ko. Sumagot ang opisyal ng may galak. Isang karangalan po namin na makatulong. Welcome back po sa Pilipinas sa susunod. Habang lumilingon sa pintuan ng exit, naramdaman ni Li Wei ang malalim na pagmamahal para sa Pilipinas. Nagpasya siyang dadalhin niya ang lahat ng natutunan niya dito pagbalik sa Tsina. Pagbalik sa Shanghai, iniulat agad ni Li Wei ang nangyari sa kasintahang si Mei. Salamat sa iyo, nagbago ang buhay ko. Ang regalong ito ang pinakamagandang natanggap ko. Kuminang ang mga mata ni Li Wei ng may kumpiyansa. Matapos paghambingin ang Vietnam at Pilipinas, ngayon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na sibilisasyon. Nagulat si Mei. Ang Li Wei na nasa harap niya ay tila ibang tao kumpara noong bago umalis. Natutunan ko sa mga Pilipino na mahinahong kwento ni Li Wei ang tunay na kayamanan ay hindi lamang materyal. Ang kayamanan ng puso at kahustuhan ng diwa ang pinakamahalaga. Kinabukasan, tinipon ni Li Wei ang kanyang mga kaibigan at ikinuwento ang kanyang karanasan. Baka hindi kayo maniwala pero ang Pilipinas ay bansang halos perpekto. Tumawa ang kaibigan niyang si Lucas at sinabing, paano mangyayari, yun lahat ng bansa may problema. Ngunit seryoso si Li Wei. Noong una, ganyan din ang iniisip ko. Pero nung naranasan ko mismo, doon ko naintindihan. Nagkwento si Li Wei ng mga konkretong halimbawa. Mula sa serbisyo sa paliparan ang kaginhawahan at kaayusan ang malasakit at katapatan ng mga tao at higit sa lahat ang kabutihang loob na hindi naghihintay ng kapalit. Ang mga ito ay nakaugat sa kultura at malalim na puso na hindi kayang gayahin ng basta-basta. Unti-unting naakit ang mga kaibigan sa masigasig na pagkukuwento ni Li Wei. Ganoon ba kaganda ang naranasan mo? Sigurado 1,000,000% mariing sagot ni Li Wei. Sa totoo lang, may video ako kinuha ni Li Wei ang kanyang smartphone at ipinanood ang video ng kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang maasikasong staff ng paliparan, ang lalaking nagbigay ng payong sa ulan, ang mahusay na trabaho ng mga tagalinis, at sa huli si Li Wei mismo na umiiyak habang nagpapasalamat. Nagkamali ako. Binago ng Pilipinas ang buhay ko. Gusto kong ibahagi ang karanasang ito. Ang mga kaibigan na nakapanood ay labis na naantig. Li Wei, bakit hindi mo i-upload yan sa social media mungkahi ni Lucas? Dapat itong makita ng buong mundo. Nag-alinlangan ng kaunti si Li Wei, pero hindi naman ako sikat. Ayos lang. Yan pinalakas ni Mei ang loob niya. Ang karanasan mo ay siguradong aatig sa puso ng maraming tao. Nang gabing iyon, nag-ipon ng lakas ng loob si Li Wei at in-upload ang video na may pamagat na ang tunay na sibilisasyon na natutunan ko sa Pilipinas. Noong una, akala niya pamilya at kaibigan lang ang manonood. Pero kinabukasan, pagkagising ang dami ng nanood, ay lumagpas na sa 100,000 views. Ang comment section ay puno ng pasasalamat mula sa buong mundo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Ang karanasan mo, Li Wei, ay labis na nakatouch sa akin. Bilang Pilipino, nakakaramdam ako ng pagmamalaki. 1 linggo ang lumipas, ang dami ng nanood ay lumagpas sa 1 milyon. Ang mga imbitasyon para sa interview mula sa TV at media ay bumuhos kay Li Wei. Ito ang gusto kong iparating, kontentong sabi ni Li Wei. Hindi lang ito mababaw na paghahambing, kundi pagkakaiba sa pangunahing pagpapahalaga. Marami tayong matututunan sa Pilipinas. 6 na buwan ang lumipas, bumisita muli si Li Wei sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama na si Mei. Sa Ninoy Aquino International Airport, nagkataong nakita niya muli si Ginoong Jose. Bumalik po kayo, nakangiting bati ni Jose. Ang mga sinabi niyo noon ay nagpabago sa buhay ko. Yumuko ng malalim si Li Wei bilang paggalang. Sa pagkakataong ito, gusto kong ibahagi ang ganda ng Pilipinas sa mahal ko. Pagkatapos nito, nagsimula si Li Wei ng mga aktibidad upang ipakilala ang Pilipinas sa mas marami pang tao.